Hi guys, ayan. It's 4:35 ng umaga ng madaling araw. At ngayon, susubukan kong bumiyahe papuntang Nueva Ecija mula dito sa amin sa Cayta. Ngayon ay May 18, 2024. This is my first time na babiyahe at magmumotor ng ganun kalayo. So, tara, samahan niyo. At this point mga lods, andito na ako sa may monumento at maganda naman ang biyahe ko. Magkikita kami ng mga pinsan ko dito sa may bandang parte na ng Bulacan. Medyo madilim pa ng mga oras na to at hindi pa naman ganun kadami yung mga sasakyan. Kaya smooth lang yung biyahe natin. First time ko pala itong gagawin sa buong buhay ko at talagang medyo kabado pero excited ako kung ano bang mangyayari sa journey ko na to. So, eto, medyo matagal lang yung traffic light dito. Pero doon na sa kabilang kanto, nandun na yung mga pinsan ko na nag-aantay sa akin. So, eto na sila. Sila yung mga makakasama ko dito sa lakad na to. Yung mga pinsan ko na si Nixon, ayun. At saka si Jason na nasa likod naman. Ayan, kaway-kaway muna tayong tatlo dyan bago tayo bumiyahe. Good luck sa ating tatlo. So, time check, it's 5 o'clock in the morning at medyo madilim pa rin naman sa kalsada kung mapapansin nyo at hindi pa rin naman ganun kadaming mga sasakyan. So, chill-chill muna tayo guys. So, eto, stop over muna kami dahil magpapagas muna kami at i-full tank na namin yung mga motor namin para dire-diretso na yung biyahe. Eto at medyo nagliliwanag na. Buti na lang at hindi pa ganun kadami yung mga sasakyan kaya medyo smooth pa yung biyahe namin. Eto at nasa bandang Marilao na kami. Ang sarap pala mag long drive, lalo na ganito yung panahon at walang traffic. Alas 6 na ng mga oras na to at papasok na kami sa bypass road. Hindi ko akalain, dito pala ako makaka-top speed. Akala ko nung una hindi ko kaya, pero kaya ko pala. Kaya habang bata tayo, kung meron tayong mga bagay na gustong gawin sa buhay natin, gawin na natin. Para pagtanda natin, hindi tayo magsisi dahil hindi natin ginawa. Napakaganda pala ng kalsada dito at napakalawak. Parang ang sarap talaga mag-drive sa ganitong klase ng lugar. Eto, nakikita ko na at going to Cabanatuan daw. Kadalasan nga lang na nakakasabay namin dito mga truck, kaya konting ingat lang din sa pagdadrive. Eto at nagpahinga muna kami. Medyo malayo-layo na rin yung nabiyahe namin. Pahinga ko muna si Miggy. Kasama rin pala namin tong cute na bagay na to. Hindi ko alam kung nahihilo siya sa biyahe. Pero mukhang na-enjoy naman niya. So eto, ready na ulit kaming umalis. Medyo malayo-layo pa rin kasi yung biyahe namin eh. Mabuti na lang talaga may Waze na saka Google Map. Kaya hindi na mahirap puntahan yung mga gusto nyong puntahan. Andito na yata kami sa San Ildefonso. Sa totoo lang, ang hirap dito mag-overtake kasi napakaganda ng kalsada nila. Literal. Kaya kung dadaan kayo sa parte ng Bulacan, ingat-ingat kayo kasi napakaganda talaga ng kalsada nila. Siyempre, eto, huminto na naman kami kasi magpipicture muna kami dito sa San Miguel, Bulacan. Sa totoo lang, nung pauwi na kami papuntang Manila, muntik-muntikan na rin ako masagasaan ng truck dito sa San Miguel, Bulacan. Ay, buti na lang mabait ang Diyos sa akin. Or baka dahil masamang damo talaga ako, kaya hindi pa ako kinukuha. At syempre, makakalimutan ko bang bumili ng chicharon, pampasalubong. Eto yung mga oras na hindi ko na sila makita. Hindi kasi kami nagkaintindihan nung una eh. Kaya eto, hinahanap ko sila. So, ayan, magkakasama na kami ulit tatlo. Ayun silang dalawa, nasa harapan. Sunod-sunod lang ako sa kanila. Tingin ko nasa San Isidro na kami ng mga oras na to. Pasensya na, hindi kasi ako familiar sa mga lugar. Sa totoo lang,
Nung pabalik na kami ng Manila, madaling araw kaming umalis. Siguro mga alas 4 na madaling araw. Grabe pala dumaan dito, sobrang nakakatakot. Kasi wala kang ibang madadaanan dito kundi bukid oh. Tapos sobrang dilim pa. Yung ilaw lang talaga ng motor nyo yung maaasahan nyo. Buti na lang, kasama ko yung pinsan ko pag uwi. Kasi siguro kung ako lang mag-isa, ewan ko kung kakayanin ko. Nasa may Nueva Ecija na kami. Konting kembot na lang. Kaya lang eto, medyo umiinit-init na rin yung panahon. Pero kayang-kaya pa naman. Eto at medyo nakaramdam na rin kami ng gutom. Kaya stop over muna kami dito sa Paresa na to. 7:25 na rin pala ng umaga. Saktong-sakto lang yung oras, hindi pa kainitan. Naku, kamusta na kaya si Doggy? Buhay pa ba? Buhay pa. Dito pala kami kumain kay Ate Jane, Pares at Mami. Shout out sa inyo, Ate Jane. Kawawa naman si Cutie Pie. Ayun ang nabiyahe. So, eto na yung aming Pares. Kakaiba yung Pares niya, may repolyo. Ayan, no? So, tara, kain muna tayo. Eto at mukhang na-enjoy din naman nila yung pagkain nila. Eto, flex muna natin si Doggy. Ilang oras na lang, makakapunta ka na ng Nueva Ecija. So, eto, ready to go na kami. Totoo pala yung kasabihan na nakakaantok pagkabusog ka. Medyo inaantok na ako. Dapat ata hindi na lang ako kumain. Huminto muna kami dito sa hain para bumili sana ng mga buhay na manok. Kaso ang papayat daw eh. Akala ko nung una, mga patay na manok yung bibilin. Yung pala mga buhay. Paano kaya yung isasakay sa motor? Andito na pala kami sa hain. At eto na yata yung pinakamagandang kalsadang nadaanan ko. Isa pala to sa mga kalsadang gusto ko ring daanan. Kasi tingnan mo, napaka-smooth lang, di ba? Kaya lang nakakatakot din sa gabi. Nararamdaman ko na ng mga oras na to na malapit na kami. Ewan ko ba? Basta nararamdaman ko. Sabi ko na nga ba malapit na kami. O diba? Dumating kami dito ng mga 8:18. Hindi ganun katagal yung biyahe namin. Siguro mga 4 hours lang. At talagang nag-enjoy ako sa trip na to. Minsan, ang sarap pala talaga mag-long drive, no? Welcome to our province, Zaragoza, Nueva Ecija. Maraming salamat sa nagtiyagang panoorin ng aking vlog. And don't forget, please like and share. Salamat!